Kabanata 971. Mga dating pangyayari. Makalipas ang 3 araw, makikipagduel si Excalibur Willow kay Lolo Sean sa Dragon King Mountain. Ang balita ng tunggalian sa pagitan ng mga nangungunang powerhouse ng Hilaga sa Dragon King Mountain ay kumalat sa buong Hilaga. Siyempre, natanggap din ni Tyr Summers ang balita. Nang malaman niya ang balita, labis din siyang nagulat. Hindi pa niya narinig ang tunggalian sa pagitan ng Excalibur at Shonyar na nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Kaya, hindi gaanong alam ni Tyr ang tungkol sa alitan sa pagitan nila na nagresulta sa matinding pagkagulat sa kanyang pagkatanggap ng balita. Ang pangalawa sa Hilaga, hinahamon ang una sa Hilaga. Nakakatuwa. Tina Drishit at Matthew Collins, at ang iba pa ay itinukod ang kanilang mga baba gamit ang kanilang mga kamay pagkatapos marinig ang balitang ito. Bawat isa sa kanila ay isang martial madman na may malaking pagnanais para sa labanan. Gaya ng inaasahan, medyo interesado sila sa tinatawag na Northern Top 1 at Top 2. Boss, hindi tayong nagmamadaling bumalik sa headquarters dahil kailangan nating magpatuloy na manatili sa norte ngayon. Interesado ka bang panoorin ang labanang ito sa Dragon King Mountain? Hinihingi ni Drishit ang opinyon ni Tyr, ngunit mabagal si Tyr sa pagsagot dahil nabalik ang pag-iisip ni Tyr sa nakaraan. Noon, si Tyr ay isang batang wala pang 10 taong gulang. Ang una niyang pakikipag-ugnayan kay Sean ay nagmula noong tumingin siya sa araw. Noon, gusto ni Tyr na maupo mag-isa sa entrance ng Summers Manor at nagde-daydream. Gusto niyang tumingin sa malayo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Si Tyr lang ang nakakaalam. Nakaramdam siya ng nostalgic sa nakaraan, nangungulila sa kanyang yumaong ina. Pagkatapos, bumalik si Sean mula sa isang misyon at dumaan sa kanya. Ang dalawang tao na hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa isa't isa ay magkasamang nakaupo. Sa oras na iyon, umalis si King Summers sa pamilya Summers hindi pa nagtagal. Ipinagkatiwala niya kay Sean ang kaligtasan ng pamilya Summers. Naguguluhan din si Sean noon. Ang kanyang layunin ay ang maging walang talo sa buong mundo, ngunit ang nakatutuwang matandang iyon, si King, ay nakulong siya sa pamilya Summers sa loob ng 15 taon. Kaya naman, nagtatampo siya sa kanyang puso na hindi niya maibulalas. Sa panahong iyon, madalas lumabas si Sean sa gabi at bumabalik ng madaling araw. At sa panahon ng gabing iyon, ginamit niya ang kanyang superior na kakayahan para pumatay ng maraming bully sa hilagang martial art community. Sa pamamagitan lamang ng pamamaraang ito, mapapawi ng lalaki ang inip at maibsan ang pait sa kanyang puso. Isang araw, nakita ni Sean si Tyr na nakaupo sa may pintuan. Ang batang iyon ay tila naiinip at nanlulumo gaya ng kanyang sarili. Kaya, uupo siya sa tabi niya at kachat siya, tinatanong siya kung ano ang nasa isip niya. Gayunpaman, si Tyr ay parang estatwa. Itinuring niyang hangin si Sean. Medyo nahiya si Sean, pero hindi naman siya nagalit sa katumawa ng malakas. Bata pa si Tyr noon. Sa huli ay hindi niya maintindihan kung bakit humagalpak ng tawa si Sean. Lumingon ang bata at tumingin sa matandang lalaki na parang kakaiba. Tumigil sa pagtawa si Sean, saka itinuro ang araw sa kalangitan at sinabing, "I'll teach you to play an exciting game." How about that? Natarante si Tyr. Hindi siya tumango, hindi rin umiling. Tapos, sabi ni Sean, "Let's compete. Tingnan mo na lang ang araw sa langit. Kung sino ang mukhang pinakamatagal ay panalo." Pagkatapos, sadyang idinilat ni Sean ang kanyang mga mata, tinitigan ang araw sa hangin. Ang kanyang mga mata bulged sa kanilang sockets. Abnormal ang itsura niya. Kung nakita ng ibang miyembro ng pamilya ang eksenang ito, tiyak na magugulat sila. Kadalasan, ibinunyag lamang ni Sean sa iba ang kanyang makalumang panig. Walang nakakita sa kanyang urchin side. Sa sandaling iyon, kahit si Tyr ay naramdaman na ang lalaking ito ay tulala. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, nang makita niyang seryoso si Sean sa hamon, hindi namamalayan, idinilat ni Tyr ang kanyang mga mata at tumingin din sa araw sa kalangitan. Noong una, ilang segundo lang nakatitig si Tyr sa araw. Pagkatapos, pipaikit siya. Pagkurap niya ay walang tigil ang pag-agos ng luha niya. Si Sean naman ay nakakapit ng ilang minuto nang hindi kumukurap. "Tyr, iniisip mo ba ang nanay mo o ang lolo mo?" Tinitigan ni Sean ang araw sa langit at nagtanong. "Kung may problema ka sa iyong isipan, tingnan mo lang ang araw. Balot ng araw ang iyong buong mundo, at ito ang magpapaalis sa lahat ng kadiliman sa iyong puso. Kapag ipinikit mo ang iyong mga mata, ang kadiliman sa iyong harapan ay mauuwi rin sa liwanag."
Napatulala si Tyr sa sinabi ni Sean, pero totoo. Nang imulat ni Tyr ang kanyang mga mata para tingnan ang araw, may ningning sa harapan niya. Walang bakas ng kadiliman. Nang hindi niya matiis ang stimulation ng araw at ipinikit niya ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang kadiliman sa loob niya na itinaboy ng araw. Sa mahabang panahon, sa tuwing umuuwi si Sean, palagi niyang nakikita si Tyr na nakaupo sa harap ng pinto. Ang batang lalaki ay tumangala sa langit, nakatingin mismo sa nagliliyab na araw sa hangin. Panapanahong ginagawa ni Tyr ang kanyang pagtitig sa araw. Unti-unti, nakakapit si Tyr ng 10 segundo, 20 segundo, kalahating minuto. 1 minuto. Kahit umuulan, pupunta dito si Tyr. Maraming miyembro ng pamilya ni Summers ang nag-uusap sa likuran niya na nagsasabing kakaiba ang bata. Ang totoo, mula sa araw na iyon, may isa pang layunin na umupo si Tyr doon. Hinihintay niyang bumalik ang pagod na matanda mula sa labas. Unti-unting nabuo ang isang tacit understanding sa pagitan ni Sean at Tyr. Itinuring pa ng bata si Sean bilang kanyang half-grandfather. Pagkatapos, nagkusa si Sean na aanyayahan si Tyr na maglaro sa loob ng kanyang patio. Sa oras na iyon, ang tirahan ni Sean ay maaaring ituring na isang ipinagbabawal na lugar sa pamilya Summers. Maging si Draco Summers ay walang pahintulot na pumasok sa kanyang bakuran ng walang pahintulot niya. Gayunpaman, ang pag-imbite kay Tyr ni Sean ay walang alinlangan na isang malaking pagpapala at pagkakataon para sa kanya. Sa simula, ipinakilala rin ni Lyra Jade ang kanyang anak na si Kirin Summers kay Sean, umaasa na matuturuan siya ni Sean ng ilang mga kasanayan. 4 o 5 taong gulang pa lang noon si Kirin. Pinatitigan din siya ni Sean sa nagliliyab na araw sa langit. Tinitigan lamang ito ni Kirin ng ilang sulyap. Pagkatapos nun, hindi na nakatiis si Kirin. Hindi lang yun, pinagalitan din niya si Sean sa pagiging isang malupit. Pagkatapos noon, hindi na muling pinansin ni Sean si Kirin. Sa unang pagpasok ni Tyr sa looban ni Sean, ang tanging nararamdaman niya sa lugar na iyon ay kawawa. Walang anuman sa bakuran kundi maraming malalaking bato. Ang mga batong iyon ay nasa itim, kung saan ang mga batong iyon ay dinala sa harap ay hindi alam. Sa mga bato ay maraming marka ng espada. Ang mga markang iyon ay parang mga galos sa mga tao. Nakakatakot sa mata ang eksena. Sa unang pagkakataong tumingin si Tyr sa mga batong ito, hindi niya namamalayan na nakaramdam siya ng bahagyang gulat sa kanyang puso. Malinaw na medyo natakot ang bata sa mga marka ng sword na naiwan sa mga batong ito. Paliwanag ni Sean, huwag kang matakot, Tyr. Ang mga marka ng espada na iyon sa bato ay iniwan ni Lolo noong nag-practice ako ng espada. Si Grandpa ay walang magawa sa bahay at walang mahanap na pampalipas oras, kaya sumasayaw ako. At ang aking espada sa loob ng bakuran. But speaking of which, medyo boring ang sword dancing. Napatulala si Tyr kay Sean. Makahulugang sabi ng binatilyo sa kanya na parang nakatatandang lalaki. Aniya, Lolo Sean, mahaba ang buhay. Hindi pwedeng sumayaw ka lang na may dalang baril at patpat. Hindi lohikal ang iyong paraan ng pamumuhay. Kabanata 972. Dragon King Mountain. Ano? Napatingin si Sean Yarn kay Tyr Summers na may pagtataka. Hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin ng binata. Tumawa ng malakas si Sean at sinabing, kung gayon, Tyr, anong uri ng pamumuhay ang lohikal para sa iyo? Itinaas ni Tyr ang kanyang baba gamit ang isang kamay. Napaisip siya, minsang sinabi ng nanay ko na lahat ng bagay sa mundong ito ay may buhay. Kapag alam mo kung paano mabuhay, magagawa mong makipag-ugnayan sa lahat ng bagay sa buhay na ito. Maaari mong pakinggan ang kanilang mga boses, kausapin sila, at sila rin ay makapagbibigay sa iyo ng kagalakan. Naguguluhan si Sean. Tinanong ng matanda, Tyr, ano ang tinutukoy ng buhay ng lahat ng bagay na sinasabi mo? Nagpout si Tyr at sinabing, Lolo Sean, iiwan kita sa suspense. Malalaman mo bukas. Natagpuan ni Sean ang kanyang sarili na mas gusto ang idiosyncratic na batang ito. Dahil gusto ni Tyr na iwan siya sa suspense, pinayagan siya ni Sean. Hindi na nagtanong pa ang matandang lalaki bagkus ay hinintay niya ang sagot ng bata kinabukasan. Nang gabing iyon, lumabas si Sean sa gabi gaya ng nakagawian. Nainis siya at nanlumo. Ayaw niyang tulungan si King Summers na bantayan ang pamilya Summers sa loob ng 15 taon. Sa kasamaang palad, nagkaroon siya ng master server agreement pagkatapos matalo kay King noon. Kaya naman, si Sean, na noon pa man ay matapat sa kanyang salita, ay maaari lamang tuparin ang kanyang salita at manatili sa pamilyang Summers.
Noong gabing iyon, nakatagpo siya ng isang malakas na kalaban. Ang kalaban ni Sean ay isang karumal-dumal na kontrabida sa Hilaga. Siya ay may isang sekta sa ilalim ng kanyang pamumuno kasama ang mga disipulo. Kabilang sa kanila ang maraming mga first-class na super fighter. Ang grupong ito ng mga lalaki ay nakagawa ng maraming masasamang gawain sa hilagang pamayanan ng martial art. Ang mga kriminal na ito ay labag sa batas. Kaya, nang gabing iyon, nagpasya si Sean na patayin ang sektang ito. Pumunta siya sa kanila ng mag-isa at sinabayan ng kanyang espada. Mula gabi hanggang sa sumunod na araw sa alas 4 ng umaga, nagdulot ng kaguluhan si Sean sa sekta sa buong gabi. Sa huli, nilipol ni Sean ang lahat ng 133 kalaban kabilang ang mga karumal-dumal na kontrabida. Matapos gawin ang lahat ng ito, nabali ang espada sa kanyang kamay. Samantala, si Sean mismo ay nagtamo rin ng ilang pinsala. Pagkatapos niyang magbenda at magpahinga sandali, madaling araw na nang bumalik siya sa Somers Manor. Pero ngayon, hindi nakita ni Sean si Tyr sa entrance ng manor. Kahit na ang dahilan ay hindi alam, marahil dahil sa pagbabalik niya at pagdaan sa gate araw-araw, palaging nakikita ni Sean si Tyr na naghihintay sa kanya, kaya't mayroon siyang kabuhayan sa loob ng kanyang puso. Ngunit ngayon, wala si Tyr. Kaagad, naramdaman ni Sean ang hindi kapani-paniwalang pagkawala sa kanyang puso. Nabigo rin ang batang ito na magpumilit. Napabuntong hininga si Sean at dinala ang kalahating naputol na espada pabalik sa kanyang bakuran. Gayunpaman, sa sandaling pumasok siya sa looban, natigilan siya. Sa loob ng patio, isang payat na batang lalaki ang naglilipat-lipat ng mga palayok ng mga bulaklak at halaman sa bakuran, na pinalamutian ito ng iba't ibang mga palamuti. Ang orihinal na taybak, walang buhay na patio ay tila nabuhay bigla. Nang makita ni Sean ang eksena, maliban sa pagkabigla na naramdaman niya sa loob ng kanyang puso, kaagad din siyang nakaramdam ng kasiyahan sa kaibuturan. Tyr, anong ginagawa mo? Medyo natigilan si Sean habang naglalakad papunta sa courtyard. Pinagmasdan niya ang iba't ibang uri ng bulaklak at halaman sa loob ng bakuran. Hindi sila mahal. Maaari silang matagpuan sa lahat ng dako sa burol sa labas. Ang bango ay nagparamdam kay Sean ng init sa kanyang puso, na para bang ang sikat ng araw ay nawiwisik sa lupa. Pagod na pinunasan ni Tyr ang pawis sa noo at tumingin kay Sean. Ang kanyang ngiti ay kasing silaw ng araw. Lolo Sean, ito ang sinabi ko sa iyo tungkol sa buhay ng lahat ng bagay. Itinuro sa akin ito ng aking ina. Napapikit si Sean. He then said, "So Tyr, busy ka buong gabi, mula kagabi hanggang ngayon." Oo. Tumango si Tyr, magpapasok pa sana ako ng mas maraming kaldero sa bakuran, pero pagkaraan ay nahulog ako, kaya binagilan ko ng kaunti. Tama na, tama na. Tumingin si Sean sa makulay na bakuran at tuwang-tuwa na parang binuksan niya ang pinto sa isang bagong mundo. Sabay-sabay niyang ibinulong ang pantalon ni Tyr at nakita niya ang dagwang sugat sa kanyang binti. Maging ang bukong-bukong niya ay namamaga. Ikaw bata. Galit na nagpanggap si Sean, tingnan mo kung gaano mo nasaktan ang iyong sarili. Pumasok ka na sa bahay. Tutulungan ka ni Lolo Sean na linisan ang sugat. Masunaring sumunod si Tyr kay Sean papasok ng bahay. Pagkatapos, tinulungan siya ng matandang lalaki na magbenda at personal na minasahe ang sugat. Tila maingat niyang ginamo ang sugat ni Tyr. Nang makita ni Tyr ang matandang lalaki na sobrang nagmamalasakit sa kanya, napuno ng init ang kanyang puso. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang makatanggap ang bata ng anumang pangangalaga mula sa iba. Simula noon, hindi na umalis si Sean sa asyenda at lumabas para pumatay sa gabi. Natagpuan niya ang kanyang sarili ng isang bagong libangan. Nagtatanim ng mga bulaklak at gulay sa kanyang bakuran at nililinang ang kanyang ugali. Si Tyr naman, nagkaroon din siya ng bagong libangan. Tuwing malungkot siya sa loob, nakagawian niyang tumangala sa langit, nakatingin sa araw. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, wawakasan ng araw ang lahat ng dilim sa kanyang mga mata. Kapag ipinikit niya ang kanyang mga mata, makikita niya ang kadiliman sa kanyang puso na pupunuin ng liwanag. For a time, medyo malapit sina Tyr at Sean sa isa't isa. Ngunit nang maglaon, nang umalis si Tyr sa paaralan, ang dalawa ay hindi na madalas mag-interact. Hindi man masyadong mahaba ang oras na pinagsaluhan nila, nandoon ang pagmamahal. Nang maisip ni Tyr ang lahat ng ito, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Minsan kung iniisip niya ito, ang pamilya Somers ay hindi masyadong masama. Boss. Hoy, boss.
Nang makita si Tyr na nakatayo pa rin na parang troso at nakangiti sa kanyang sarili ngayon at pagkatapos ay parang kakaiba, hindi nakaimik si Drishet. Anong ginagawa mo? Iniisip mo ba yung first love mo nung bata ka? Tinulak ni Drishet si Tyr. Noon lang bumalik sa katinoan si Tyr. Ha? Ano? You? Anong pinagsasabi mo? Tinaman ng tingin ni Tyr si Drishet at hindi napigil ang magmura. Haha, nahulaan ko na diba? Kaya naman naiinis ka diba? Alias. Tyr, sinipa si Drishet. Napangiti si Drishet at sinabing, sa 3 araw, hindi, sa tumpak, dapat 2 araw. Magkakaroon ng tunggalian si Sean kay Excalibur sa Dragon King Mountain. Interesado ang mga kapatid ng Nemesis. Gusto ba nating pumunta doon at tingnan mo? Oo, gagawin natin. Desididong tumango si Tyr. Kahit na ano, si Sean ay tinuturing na half-lolo ni Tyr. Siyempre kailangan pumunta doon ni Tyr para manood ng duel niya. Pagkalipas ng 2 araw, pagkatapos kumain ng tanghalian si Tyr at ang kanyang mga tao, nagmaneho sila patungo sa Dragon King Mountain. Ang Dragon King Mountain ay ang pinakatanyag na burol sa Ormer City. Ito ay prominent sa Hilaga. Ayon sa alamat, noong nakaraan, isang tunay na dragon ang tumalon sa ibabaw ng bundok, ngunit sa ilang kadahilanan, nahulog ito sa hanay ng bundok. Pagkatapos nito, ang katawan ng dragon ay naging gulugad ng bundok. Kaya, pinangalanan nila ang bundok na Dragon King Mountain. Kabanata 973. Isang mahusay na sandali. Kasabay nito, dahil sa alamat, ang lokal na pamahalaan ay nagtayo ng Meteor Dragon Terrace sa Dragon King Mountain upang tumugma sa alamat noong 1920s. Nang maglaon, pagkatapos ng ilang pagsasaayos, unti-unting naging sikat na atraksyon sa Hilaga ang Meteor Dragon Terrace. 5 taon na ang nakalipas, nagduel sina Excalibur Willow at Sean Yarn sa Meteor Dragon Terrace ng Dragon King Mountain. Dahil sa kanilang labanan, sumikat din ang lugar na ito. Ang lugar na ito ay may kilalang reputasyon, lalo na sa hilagang pamayanan ng martial art. Mula sa labanang iyon, maraming manlalaban sa hilagang martial art ang pipili ng Meteor Dragon Terrace para magkaroon ng kanilang mga tunggalian. Higit sa lahat dahil sa alamat tungkol sa dragon dito. Ito rin ang dating kung saan pinili ng nangungunang powerhouse sa hilaga na magkaroon ng kanilang laban. Kung dito rin sila magkakaroon ng kanilang mga tunggalian, mukhang napakaranggal. Sa loob ng 5 taon, mahigit sa daan-daang duels ang naganap sa Meteor Dragon Terrace. Nabahira ng pula ng kanilang dugo ang kalahati ng terrace. Nang dumating si Tyr Summers at ang kanyang mga tauhan sa paanan ng Dragon King Mountain, 2:00 na ng hapon. Ang buong bundok ay sarado na. Ang labanan sa pagitan ng Excalibur Willow at Sean Yarn sa Dragon King Mountain ay yumanig sa buong hilagang martial art community. Gaya ng inaasahan, lahat ng makapangyarihang maharlika at master ng North Martial Art Community ay gustong pumunta sa bundok para saksihan ang tunggalian ngayon. Gayunpaman, limitado ang espasyong magagamit sa Meteor Dragon Terrace sa Dragon King Mountain. Sa makatuwid, imposibleng mapaunlakan ang napakaraming tao. Dahil dito, tanging ang mga pinakamaimpluwensyang master at nangungunang mandirigma sa hilaga ang nakaakyat sa bundok at manood ng laban. Ang pamilyang Summers at Willow ay magkasamang nagtipon ng malaking halaga ng lakas tao dito. Nagpadala rin ang opisyal ng ilang opisyal upang harangan ang pasukan sa Dragon King Mountain. Ang paradahan sa paanan ng bundok ay napuno ng lahat ng uri ng mamahaling sasakyan. Kasama sa pinakamahusay na mga kotse ang halos lahat ng uri ng limitadong edisyon na mga sasakyan, na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Tyr at ang kanyang mga tauhan ay nagmaneho ng General Jeep dito. Ang ganitong uri ng sasakyan ay hindi man lamang kwalipikadong pumasok sa paradahan. Mukhang grand event. Bagamat tinalikuran sila ng mga security guard sa parking lot, hindi nahiya si Tyr at ang iba pa. Kung tutuusin, maliwanag na ang kanilang mga sasakyan ay hindi kasing mahal ng iba. Ang grupo ng mga miyembro ng Wolf Den ay nagsuot ng ilang antas ng pagbabalat kayo. It was alright for Matthew Collins and Stephen Cole. Tutal hindi naman sila masyadong nagpakita ng mukha doon. Samantala, kilalang kilala na ngayon si Tyr sa hilaga. Kaya naman, bago siya dumating, sinadya niyang magsuot ng sando at magsuot ng salamin. Isa pa, dinaikit niya ang 2 bigot sa kanyang itaas na labi. Pagkatapos ng lahat ng iyon, siya ay tumingin ng parehong mapanglo at gwapo, tulad ng matagumpay na elite. Pinutol din ni Drishet ang kanyang trench coat. Pagkatapos ng lahat, ito ay panahon ng tag-init ng taon.
Sa tuwing magsusuot siya ng trench coat sa kalye, kinukuha siya ng mga tao bilang isang kakaiba. Kahit na napakanipis ng trench coat na suot niya ngayong tag-araw. Ang damit ay ipinasadya para sa kanya. Lahat sila ay nakasuot ng formal na kasuotan na nagbibigay ng impresyon ng mga nangungunang executive ng ilang malaking kumpanya sa Hilaga. Napanatili ni Tyr ang maraming koneksyon sa opisyal noong nagtatrabaho bilang Gate Master of Six Doors. Hindi naging mahirap para sa kanya na kumuha ng access pass para makapasok sa Dragon King Mountain sa pamamagitan ng kanyang mga opisyal na koneksyon. Dumating sila sa paanan ng Dragon King Mountain at ipinakita ang kanilang access pass sa gatekeeper na hindi nakilala si Tyr at ang kanyang lalaki. Pinayagan sila ng gatekeeper na makapasok kaagad sa bundok. Ang Dragon King Mountain ay hindi ganoon kataas, ito ay mas mababa kaysa sa Mount Ata, ngunit ang daan sa bundok ay paliko-liko. Para sa mga gustong umakyat ng bundok, kinailangan nilang dumaan sa 18 kurba. Mayroong isang espesyal na bus sa pamamasyal na responsable para sa transportasyon ng mga bisita. Sina Tyr, Max Cheever, at iba pa na may kabuuang bilang na 13 tao ay sumakop sa dalawang sightseeing bus. Tinala sila ng mga sasakyan sa tuktok ng Dragon King Mountain. Makalipas ang mga 15 minuto, huminto ang sightseeing bus sa tuktok ng Dragon King Mountain, kung saan matatagpuan ang Meteor Dragon Terrace. Ang terrace ay itinayo sa pinakamatarik na bahagi ng Dragon King Mountain. Ito ay isang malaking pabilog na plataporma na halos 200 metro kwadrado na napapalibutan ng isang batong bakod. Ang kalahati ng platform ay nakaharap sa bangin. Sa ibaba nito ay isang napakalalim na kailaliman. Ang kabilang panig ay ilang dosenang mga hakbang ng hagdan na konektado sa parisukat sa ibaba ng plataporma. Mayroong ilang mga gazebo sa paligid ng plaza, pati na rin ang isang altar na nakatuon sa pagsamba. Ang buong Meteor Dragon Terrace, maging ang mga pader na bato o ang lupa, ay inukit ng iba't ibang pattern ng dragon. Maging ang isang tapyas na bato ay itinayo sa parisukat na iyon, na nagtala ng pinagmulan ng Dragon King Mountain at ang parunggit ng Meteor Dragon Terrace. Upang gawing mas makatotohanan ang alamat, ibinalik pa nila ang tunay na dragon sa alusyong ito sa Dragon King ng North Sea. Pagdating ni Tyr at ng kanyang barkada, ilang daang tao na ang nagkukumpulan dito. Lahat sila ay makapangyarihan o sobrang mandirigma sa Hilaga. Ang bawat isa ay nag-uusap tungkol sa tunggalian ng masigla at nasasabik. Ang mapanood ang labanan sa pagitan ng una at pangalawang mandirigma sa Hilaga ay walang alinlangan na isang bagay na dapat ipagmalaki. Natagpuan ni Tyr at ng iba pa ang kanilang sarili na isang gazebo na walang tao upang tumayo. May nakita siyang mga pamilyar na mukha na nakaupo sa tapat ng gazebo. Halos lahat ng 3 hari at 5 magigiting na general ng pamilya Summers ay narito, kasama sina Arthur Young, hari ng Hilagang Desierto, Raiden Black ng 5 magigiting na general, at iba pa. Lahat sila ay nakatingin sa direksyon ng Meteor Dragon Terrace. Hindi nila pinansin kung nasaan si Tyr at ang mga tauhan nito. Siyempre, kahit makita nila si Tyr at ang grupo niya, hindi nila ito makikilala. Gayun din, narito rin ang mga miyembro ng pamilyang Willow. Lahat sila ay naglabas ng pambihirang aura, nakatugma sa 3 kings at 5 valiant generals ng Summers family. Mayroon lamang 2 superclass na magnate sa Hilaga. Parehong kilala ang pamilya Willow at Summers bilang hilagang superclass na magnate. Kahit na ang pamilya Willow ay bahagyang kulang kumpara sa pamilyang Summers, ang mga pagkakaiba ay hindi gaanong mahalaga. Sa lahat ng mga taon na ito, ang pag-unlad ng pamilya Willow ay hindi mas mahina kaysa sa pamilyang Summers. Sa makatuwid, ang bilang ng mga mandirigma ng pamilya Willow ay hindi kinakailangang mas mababa kaysa sa pamilyang Summers. Nakita pa ni Tyr ang ama ni Sofia Zonete sa gitna ng karamihan. Sa ngayon, ang pamilya Zonete ay itinuturing na nasa tuktok ng kapangyarihan sa Hilaga. Kaya naman ang padre de pamilya ng pamilya Zonete ay kwalipikado rin na manood ng labanan sa bundok. Gayunpaman, hindi lumapit at kumusta si Tyr sa kanila. Hindi na kailangan iyon. There was a lot of discussion among the crowd. Ang daming tao na parang sardinas. Walang araw sa langit ngayon, kaya medyo madilim. Paminsan-minsan, lumulutang ang maitim na ulap, at paminsan-minsan, may ilang kalat-kalat na ambon. Kasabay nito, dahil sa lokasyon nito sa tuktok ng Dragon King Mountain, ang hangin ay malakas. Ang masamang panahon ay hindi nagpapahina sa sigasig ng mga tao. Bagamat hindi pa dumarating sa eksena ang bida sa araw na iyon, malakas ang hilig na kumukulo sa puso ng lahat ng naroroon. Narito na ang Sword King ng pamilya Willow.
May sumigaw mula sa karamihan. Kasunod nito, isang malaking grupo ng mga tao ang naglakad patungo sa Meteor Dragon Terrace mula sa karamihan. Walang sabi-sabi, ang nanguna sa grupo ay si Excalibur. Nakasuot siya ng napakaluwag na kendo suit ngayon, walang sapin ang paa na may dalang plain iron sword sa kanyang likod. Ang kanyang mahabang puting buhok ay hinaila pabalik sa kanyang ulo, at isang piraso ng puting tela ang nakatikip sa kanyang mga mata. Si Excalibur ay sinundan ni Finley Willow, Draken Willow, at iba pang matatandang miyembro ng pamilya Willow. Mabilis silang naglalakad patungo sa Meteor Dragon Terrace. Kabanata 974. Kumuhit ng iyong espada. Sean Yarn. Nang dumating ang grupo ng mga tao sa mga hagdan ng bato ng Meteor Dragon Terrace, umatras sina Finley Willow, Draken Willow, at iba pa, naiwan ang Excalibur Willow na mag-isa. Pagkatapos, hakbang-hakbang siyang umakyat sa hagdan ng bato. Pakiramdam niya ay ang bawat hakbang niya ay isang hakbang ng pagbabago. Ito ang kanyang estilo bilang Grandmaster ng henerasyon. Ang lalaking iyon ay si Excalibur Willow. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Tyr Summers ang Excalibur. Isang sulyap pa lang ay naramdaman na ni Tyr ang malakas na aura mula sa kanyang katawan. Ang isang tunay na manlalaban lamang ang makakapagbigay ng ganitong uri ng aura. May puting tela siya sa mata. Ang Sword King of the North ba ay bulag? Nagulat naman dito si Drishit at ang iba pang katabi niya. Hindi nila akalain na bulag pala itong si Excalibur na napapabalitang pangalawa sa norte. Medyo kakaiba din ang naramdaman ni Tyr. Kahit na hindi pa niya nakilala si Excalibur noong hindi pa siya natatanggol sa pamilya Summers, narinig na niya ang tungkol sa Excalibur. At sa mga chismis na iyon, hindi pa niya narinig na siya ay bulag. Kakaiba ang naramdaman ni Tyr at ng iba pa dito, ngunit nabigla rin dito ang ibang mga manunood. Wala pang alingaw-ngaw na bulag si Excalibur sa hilagang martial art community. Isang nakakatakot na hula ang biglang pumasok sa isip ni Tyr, Excalibur's eyes, he blinded himself. Boss, anong sinasabi mo? Hindi makapaniwalang tumingin kay Tyr sina Drishit, Matthew Collins, at ang iba pa. You must be kidding me. Mahirap paniwalaan na ang lalaking ito ay may matinding tendency ng self-mutilation. Huminga ng malalim si Tyr at sumagot, just a wild guess of mine. Minsan ay narinig ko ang aking master na sinabi sa akin na ang ilang mga extreme martial arts fanatics ay gagawa ng mga ganoong matinding paraan upang maabot ang punto kung saan ang kanilang estado ng pag-iisip ay kaysa ng langit. Gayun din, mayroon ding ilang mga tao na gagawa ng matinding paraan upang pilitin na lumabas ang kanilang ika-6 na pandama. Kapag ang isang tao ay bulag at bingi, ang pangunawa ng taong iyon sa paligid ay maraming beses na mas malakas. Bulag sa mga bisperas, ngunit hindi sa isip. Subconsciously, Tyr frowned, kung talagang binulag ni Excalibur ang kanyang mga mata upang mapabuti ang kanyang paglilinang ng kendo. Kung gayon ang lalaking ito ay isang uri ng matinding nakakatakot. Sa hindi sinasadya, nagsimulang mag-alala si Tyr para kay Sean Yarn ng palihim. Sa kanyang paglalakbay, marami siyang narinig na chismis mula sa karamihan. Alam niya na 5 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng labanan dito sina Excalibur at Sean. Alam din niya na ang Excalibur ay natalo kay Sean sa pamamagitan ng isang malapit na ahit. Pagkalipas ng 5 taon, isinulong ni Excalibur ang kanyang paglilinang ng kendo sa napakalaking paraan. Masasabi ng isa kung gaano siya determinado na labanan muli si Sean pagkatapos ng 5 taon. 5 taon na. Dapat hindi na katulad ng dati ang Excalibur. Pero hindi rin naman dapat ganoon kalala si Lolo Sean. Generally speaking, very confident si Tyr kay Sean. Si Tyr ay palaging may ideya kapag siya ay bumalik sa hilaga. Kung may pagkakataon, gusto niyang kalabanan si Sean. Gusto niyang malaman kung magiging karapat-dapat siyang kalabanan ni Sean sa lakas na taglay niya ngayon. Sa sandaling ito, naglakad si Excalibur papunta sa Meteor Dragon Terrace. Sa dulo, sumusunod, ang kanyang mga pandama at tumayo sa gitna ng terrace. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay nasa tuktok ng ulo ng dragon ang maalamat na pattern ng dragon. Umihip ang hangin, umiihip sa kendo suit sa Excalibur at ang kanyang mahaba at puting buhok ay nagkagulo. Nagkukumpulan ng mga maitim na ulap sa kalangitan na parang uulan. Sa sandaling ito, itinaas ni Excalibur ang kanyang chi mula sa kanyang pusod. Ibinuko niya ang kanyang bibig at nagbigay ng nakamamatay na dagandong na tila siyam na dragon ang sabay-sabay na sumigaw. Dahil dito, maging ang maitim na ulap sa langit ay nagkalat sa kanyang dagandong.
Nagkalat ang maitim na ulap, at nagsimulang bumuhos ang ambon. Ang dagandong ni Excalibur ay narinig sa buong tuktok ng Dragon King Mountain. Sean! Yarn! Galit at pangungulila niyang sinisigaw ang pangalan ni Sean. Sean! Yarn! Narinig ang mga alingaw-ngaw mula sa tuktok ng malayong bundok, at ilang saglit, tila ang mga salitang Sean Yarn, ang tanging umaalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa. Nakakakilabot na sound wave. Maging sina Matthew Collins, Stephen Cole, at iba pang mga mandirigma ay naramdaman ang mabangis na kalabog sa kanilang mga puso nang marinig nila ang dagandong ni Excalibur. Ilang ordinaryong dignitaryo na hindi marunong sa martial arts sa umpukan ay hindi naiwasang magtakip ng tenga. Doon, papalapit sa terrace ang isang grupo ng mga tao. Gaya ng inaasahan ng isa, ang naglalakad sa unahan ay si Sean, at magkabalikat na naglalakad sa tabi niya ay ang Gladys Dawson ng pamilya Summers. Sa likod nila ay sina Draco Summers, Lyra Jade, at iba pa. Nagdulot ng kaguluhan ang grupo ng mga tao sa kanilang paligid, kagaya ng pagsipot ni Excalibur kanina lang. Lolo Sean. Nang makita ni Tyr si Sean ay naikuyom niya ang kanyang mga kamao nang hindi sinasadya. Ilang taon na silang hindi nagkita. Si Sean ay katulad pa rin ng 10 taon na ang nakalipas. Kung ikukumpara kay Excalibur, mataas ang loob ng matanda. Evidently, hindi gaanong mabaho ang mukha ni Sean. May isang beses nang si Sean ay marahas at walang awa gaya ng Excalibur. Gayunpaman, nang maglaon, tinuruan siya ni Tyr kung paano magtanim at linangin ang estado ng kanyang isip. Kaya makalipas ang isang dekada, napapanatili pa rin ni Sean ang isang masiglang sigla. Sa kadahilanang ito lamang, si Sean ay nagpapasalamat kay Tyr mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Habang naglalakad si Sean papunta sa Meteor Dragon Terrace, parang may naramdaman siya. Sa hindi sinasadyang paglingon niya ay diretsong tumingin sa direksyon ni Tyr ang matatalas niyang mata. Bumilis ang tibok ng puso ni Tyr. Tila nakilala ni Sean si Tyr dahil napansin ni Tyr ang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ito ang unang beses na nakatagpo ni Tyr si Sean pagkatapos ng 10 taon. Sa kabila ng pagbabalat kayo ni Tyr, nakilala pa rin siya ni Sean. Bahagyang tumango si Tyr at bahagya siyang binati sa pamamagitan ng lip-speaking na tinatawag siyang Lolo Sean. Noon lang, nagretiro na rin sina Gladys, Draco, at iba pa sa isa pang gazebo. Sa kabilang banda, humakbang pasulong si Sean, hakbang-hakbang na paakyat sa Meteor Dragon Terrace. Sa wakas, tumayo siya sa tapat ng Excalibur, na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ng 5 taon, ang nangungunang dalawang super fighter sa Hilaga ay sa wakas ay nagsasagawa ng rematch sa Meteor Dragon Terrace. Parang tumigil ang langit at lupa sa sandaling ito. Tumahimik din ang daang manunood. Tanging ang masarap na tunog ng malamig na hangin na umiihip sa tuktok ng bundok ang maririnig. Sean, sa wakas nandito ka na. Kinilala ni Excalibur ang posisyon ni Sean sa kanyang instinct pati na rin ang kanyang matalas na pakiramdam ng pandinig. Bagamat hindi niya nakikita, ang figure ni Sean ay nagtagpo na at nabuo sa kanyang isipan. 5 taon na ang nakalipas. Sa wakas, kaya na kitang ipaglaban ulit. Bahagyang ngumiti si Sean, ipinakita ang kanyang Grandmaster na kilos. Excalibur, nasa maling landas ka. Ganun ba? Humisi si Excalibur. Pagkatapos, ipinatong ni Excalibur ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang likod na balikat, hinawakan ng isang kamay ang hawakan ng bakal na espada, at marahang hinugot ito. May swoosh sound. Ito ay tunog ng bakal na espada na natanggal sa kaluban nito. Nang makalabas na sa kaluban ang mahabang espada, itinutok ito ni Excalibur kay Sean. Medyo malamig ang boses niya. Sabi niya, ilabas mo ang espada mo. Sean Yarn. Kabanata 975. Duel sa Meteor Dragon Terrace. Sige, isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Sean Yarn. Ang putol na espada ay lumabas mula sa kanyang manggas, at hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Yung sirang espada. Nagtatakang napatingin si Tyr Summers sa putol na espada sa kamay ni Sean. Hindi niya inaasahan na ang sandata na nasa kamay ni Sean ay ang parehong sirang espada makalipas ang mahigit 1 dekada. Naputol ang espadang iyon noong gabing iyon nang patayin ni Sean ang karumal-dumal na kontrabida kasama ang kanyang buong sekta. Pagkatapos ng gabing iyon, tinuruan siya ni Tyr na magtanim ng mga bulaklak at damo sa kanyang bakuran. Minsan, pinahiram pa ni Sean ang sirang espadang iyon sa bata para paglaruan. Ang espadang iyon ay nagdala ng maraming alaala sa pagitan ni Tyr at Sean.
Ngayon, narito pa rin ang putol na espada, at matalas pa rin ang talim nito. Excalibur, 5 years ago, natalo ka sa isang close shave sa akin dito. Ngayon, ang rematch natin after 5 years, natatakot ako na uuwi ka pa rin ng bigo. Muhahahaha. To meet your Dragon Terrace, umalangaw-ngaw ang tinig ng dumadagandong na tawa ni Excalibur Willow. Ang kanyang tawa ay puno ng paghamak at pagkahumaling. Sean, para paghandaan ang laban na ito, 5 taon akong nagtago sa kanyon at sinira ang sarili kong mga mata para putulin ang lahat ng balakid. Ngayon, nakamit ko ang mahusay na tagumpay sa aking kasanayan sa kendo at naabot ko na ang kanilang mga tuktok. 5 taon na ang nakalipas, natalo kita sa isang malapit na ahit, ngayon ay tiyak na matatalo kita. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang bakal na espada sa kamay ni Excalibur ay naglaslas sa hangin. Tila ang maitim na ulap sa langit ay tinadtad sa kalahati ng kanyang espada sa isang iglap. Kumawa ng isang hakbang ang Excalibur. Ang kanyang katawan ay matulin na parang kidlat at malakas na hangin. Agad naman itong lumipat sa harap ni Sean. Klang! Malakas ang pagkalansing ng mga espada sa kanilang mga kamay na nagbabanggaan. Ang tindig ng talim ay bumaril sa lahat ng direksyon. Nagsimula na sa wakas ang tunggalian ng mga nangunguna sa hilagang martial art fighters. Sa loob ng ilang sandali, ang mahabang tahimik na tuktok ng Dragon King Mountain ay muling sumabog na may pagsabog. Dilat na dilat ang mga mata ng lahat habang nakatitig sa Meteor Dragon Terrace, nag-aalala na baka mawalan sila ng kahit kaunting detalye. Hindi maganda ang galaw ni Sean at Excalibur sa terrace. Malinaw na naririnig ang bawat galaw nila. Gayunpaman, ang mga tila ordinaryong galaw na ito ay naglalaman ng walang katapusang pagdadala ng espada. Ang pakiramdam ng pang-aapi na iyon ay agad na dumaan sa buong terrace. Nagpatuloy pa ito sa paglabas sa lahat ng direksyon. Ang buong Dragon King Mountain Peak ay parang dinurog ito ng dalawang walang katapusang sword bearings. Bakit nakakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na takot? Maging ang mga mandirigma tulad ni Stephen Cole at Matthew Collins ay nakadama ng kaunting takot sa kanilang mga puso. Ang ekspresyon ng mga manunood na sumasakop sa plaza na nanunood ng labanan ay kapansin-pansing nagbago habang sila ay umatras. Ang ganitong uri ng estado ng pag-iisip ay hindi matukoy, hindi nakikita at hindi mahawakan, ngunit ito ay tunay na umiral. Hindi maipaliwanag na may hawak na espada. Pumikit si Tyr at huminga ng malalim. Nakaramdam din siya ng gulat sa kanyang puso, ngunit hindi nagtagal ay pinigilan niya ito gamit ang kanyang malakas na pag-iisip. Maaari silang ituring na pinakamalakas na martial art practitioner sa mundo. Lahat ng bagay ay naglalaman ng chi, at isang tunay na manlalaban lamang ang makakadama ng ganoong chi. Kaya naman maaari nitong hatiin ang ginto at durugan ang mga bato at makamit ang tunay na pinakamataas na kapangyarihan sa labanan. Sa puntong ito, pumikit si Tyr at nagsabi ng isang bagay na taos-puso, noong nakaraan, ang Southern Sachin Taylor ay nagtataglay lamang ng kalahating hibla ng naturang chi. Habang si Excalibur at Lolo Sean ay parehong naglabas ng malakas na chi. Sa katunayan, hindi walang dahilan na ang hilaga ay pinipigilan ang timog sa lahat ng mga taon na ito. To Meteor Dragon Terrace, ang bilis ni Sean at ang mga hampas ng espada ni Excalibur ay nagsimulang pabilis ng pabilis. Ang mga figure ng dalawa ay unti-unting nagsimulang gumalaw ng mas mabilis din. Hindi nagtagal, umabot na sa puntong nahihirapan na ang mga mata na mahuhuli ang kanilang mga galaw. Lalong naging intense ang kalabog sa terrace. Ang pressure mula sa invisible sword bearing ay lalong lumalakas. Sa huli, ang ilang mga ordinaryong tao ay nakahuli lamang ng mga anino na dumadaloy sa terrace. Maging ang mga makapangyarihang mandirigma ay nakasulyap lamang ng ilang sulyap. Ang bilis ng sword skills. Ang lakas ng sword bearing. Sa pagtingin sa labanan ng dalawa sa terrace na iyon, kahit si Drishet ay nakaramdam ng kababaan sa iba. Masasabi pa nga na malayo ang level niya sa kanila. Si Drishet ay magaling sa mga espada. Tinubukan niyang damhin ang espadang dala ng katana. Gayunpaman, nakuha lamang niya ang 1 milimetro nito at itinuring na nagsisimula pa lang. Kaya, ang distansya ng kanyang kapangyarihan ay masyadong malayo mula sa Excalibur at Sean. Sinabi ni Drishet, "Boss, hindi ko akalain na magkakaroon ng ganito kalakas na mandirigma sa Celestial Empire." Napabuntong hininga si Tyr at sumagot, ang Celestial Empire ang pinagmumula ng lahat ng martial arts. Ang martial art community dito ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa mga overseas. Ito ay mas maraming beses na mas malakas kaysa kay Rain.
Sa makatuwid, hindi dapat baliwalain ng isa ang Celestial Empire, at dito matatagpuan ang ugat ng ating Regal Palace. Tumango si Drishit at ipinahayag ang kanyang pagsang-ayon, "Boss, sino sa tingin mo ang may higit na katiyakan na mananalo sa tunggalian na ito?" Tyr shook his head decisively and said, "Pareho ang level nila sa isa't isa. I can't say anything. So, I'll just have to continue watching." Si Lolo Sean at Excalibur ay may iba't ibang estilo. Ang isa ay pangunahing nakatuon sa lakas, at ang isa naman ay pinagsama ang lakas na may kahinahunan. Kaya, naniniwala pa rin ako na magagawa ni Lolo Sean ang Excalibur. Sa oras na ito, puspusan pa rin ang labanan sa Meteor Dragon Terrace. Ang mga itim na ulap sa kalangitan ay nagsimulang gamulong ng marahas. Pagkatapos, isang mapurol na kulog ang pumalakpak, at ang ulan ay nagsimulang lumakas. Umuhos ang ulan sa mga bakal na espada ng dalawa. Bahagyang ginalaw ni Excalibur ang kanyang mga tenga. Sa susunod na segundo, pinutol niya sa kalahati ang hanay ng mga patak ng ulan sa isang solong slash. Pagkatapos, ang makapal na patak ng ulan ay bumaril patungo kay Sean na parang mga bala. Mabilis na umatras si Sean. Pinaikot niya ang putol na espada sa kanyang kamay, na hamarang sa lahat ng putok mula kay Excalibur. "Sean, kaya mong lumaban ng buong lakas." Isang malakas na dagindong ang pinakawalan ni Excalibur. Agad niyang sinaksak ang kanyang espada sa lupa at nagsaboy ng tubig. Ang kanyang dagindong ay nagpahiyaw sa mga manunood. Para sa ganitong uri ng tunggalian, hindi pa rin naglakas loob si Sean na gamitin ang kanyang buong lakas sa simula pa lang. Katunayan, siya ay nararapat na maging numero 1 sa hilaga. Maging si Tyr ay bahagyang nagulat sa kanyang puso, ngunit maya-maya, natawa siya. Si Lolo Sean ay katulad pa rin ng dati. Hindi siya nagbago. Lahat ng ginagawa niya at sa lahat ng laban, palagi siyang pareho. Magmamasid muna siya, pagkatapos ay mag-counterattack mamaya, at sa wakas ay lalaban ito. Ito ang tinatawag na pilosopiya ng know thy enemy and know thyself. With this, you can fight 100 battles na walang panganib ng pagkatalo. Sagot ni Sean, at ang sagot niya ay narinig ng lahat. Oo naman. Ang kanyang mapagpasyang tugon ay ang pinakadesenteng dignidad at paggalang na ibinigay niya kay Excalibur. Sa susunod na segundo, nilaslas ni Sean ang putol na espada sa kanyang kamay. Kalahati ng putol na espada ang bumasag sa mga patak ng ulan na bumabagsak mula sa langit. Ang mga patak ay bumaril sa Excalibur na may dumadagindong na momentum. Ang malakas na pakiramdam ng pang-aapi ay sumugod sa kanya. Natigilan ang ekspresyon ni Excalibur. Siya ay umungal at hinawakan ng bakal na espada sa harap ng kanyang dibdib upang harangan ang pag-atake. Klang! Kabanata 996. Ang bomba sa ilalim ng Meteor Dragon Terrace. Isang nakakabinging tunog ang sumabog na parang kulog na pumalakpak kung saan nagsalpukan ang mga bakal na espada. Ang lakas ng talim ay dapat na lumampas sa lakas na kinakailangan upang hatiin ang ginto at basag na bato. Sumimangot ng husto si Excalibur Willow. Nagsimula siyang patuloy na umatras dahil sa napakalaking epekto. Ang espada sa kanyang hand at ang katawan ng talim ay nakayuko din na parang hubog na busog. Naglagay ng kaunting lakas si Excalibur sa kanyang paa, nagpupumilit na patatagin ang kanyang katawan. Pagkatapos, ginamit niya ang katawan ng espada upang i-flick ang naputol na espada ng kanyang kalaban para makabawi sa pag-atake. Ang putol na espada ay nahulog pabalik na humahagupit. 2 beses na nagpabalik-balik si Sean Yarn at hinawakan ang hilt ng putol na espada. Si Sean ay kinaladkad ng sirang sword ng ilang metro bago huminto dahil sa napakalaking puwersa na kasama ng espada. Sa tunggalian na ito, ang kanilang kapangyarihan ay maaaring inilarawan bilang leeg sa leeg. Napakalakas. Habang ang labanan sa pagitan ng dalawang mandirigma sa Meteor Dragon Terrace ay naging mas panabik at tensyonado, ang mga nakapaligid na manunood ay nagpipigil din ng hininga. Ang lakas ng labanan ng dalawang pinakamalakas na mandirigma sa hilaga ay karapat-dapat sa kanilang pangalan. Ang bangis ng labanang ito ay matagal nang lumampas sa antas ng kahanga-hanga sa mga eksena ng martial arts movies. Si Excalibur at Lolo Sean ay makapangyarihan gaya ng inaasahan. Sila ay karapat-dapat sa titulo bilang nangungunang dalawang manlalaban sa hilaga, numero 1 at 2. Ang dating numero ng 3, ang Golden Ring Knife, si Luke Mills, ay malayo sa kanila sa mga tuntunin ng kapangyarihang panlaban. Nabighani si Tyr Summers sa laban. Habang nanunood siya ay panay din ang pagsusuri ni Tyr sa mga moveset ng dalawang ito.
Sinimulan pa niyang isipin ang eksena ng tunggalian sa kanyang isipan, kung saan si Tyr mismo ay may hawak na mahabang espada at nakikipaglaban kina Sean at Excalibur. Ito ay isang uri ng kapangyarihan ng pag-unawa para sa mga nangungunang mandirigma tulad ni Tyr. Para sa gayong tunggalian, maaaring panoorin lamang ito ng isang baguhan para masaya, ngunit ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa isang tunay na powerhouse tulad ni Tyr. Para matalo ni Sean o Excalibur ang isa pa, kinailangan nilang likhain ang kanilang buong lakas at gamitin ang lahat ng mga trick sa kanilang manggas. Para sa fighter na ka-level nila, bihira lang silang magpakita ng kakaibang husay dahil wala silang mahanap na kalaban. Kaya, dahil sa pangyayari, kailangan ni Tyr na maingat na obserbahan ang kanilang mga natatanging kakayahan upang mag-evolve, mag-crack, o maging ang kanilang mga kasanayan sa kanyang sarili. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit maraming manlalaban ngayon ang gustong manood ng iba sa isang tunggalian. Ang mga matalino ay maaaring patuloy na mapabuti ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga dakilang laban ng iba. Ang pagmamasid ay hindi itinuturing na isang natatanging paraan. Nabuo na ni Tyr at ng iba pa ang ugali na magtala ng iba sa labanan sa simula pa lamang ng pagtatatag ng Nemesis. Ang kanilang layunin ay upang mapabuti ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagmamasid sa iba sa pagkilos. Matapos manood ng labanan saglit, hindi napigilan ni Tyr na ipikit ang kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, nagsimula siyang makipagduel kay Sean, na sinundan ng isa pang tunggalian kay Excalibur. Sa huli, mayabang pa siyang nagsagawa ng 1-2 simulation. Isang kulog na kulog sa kalangitan, pagkatapos ay isang kidlat ang pumutok sa kalangitan na parang hinihiwa nito ang langit sa dalawa. Sa ilalim nito, ang bilis ni Excalibur at Sean. Sa huli, maging si Matthew Collins, isang manlalaban ng Nemesis, ay nahirapang panoorin ang mga figure ng duo. Hindi na nila makita ang anino ng dalawang ito sa Meteor Dragon Terrace para sa mga ordinaryong tao. Naririnig na lamang nila ang patuloy na sumasabog na tunog na umaalingaw-ngaw sa hangin. Noon lang, sa gazebo, sinulyapan ni Lyra Jade si Nanay Roxanne sa gilid. Pagkatapos, tahimik na umatras si Nanay Roxanne mula sa karamihan. Sa kabilang banda, binigyan din ng tingin ni Drake and Willow ang Twilight Crow. Bahagyang tumango ang lalaki at umatras din sa likuran. Sa oras na ito, ang tunggalian sa pagitan ni Sean at Excalibur ay nasa init ng tunggalian sa terrace. Nakatuon ang lahat sa terrace. Walang pumapansin kina Twilight Crow at Nanay Roxanne. Pagkalabas ng dalawang ito sa gazebo, dali-dali silang umalis sa lugar. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kabilang bahagi ng tuktok ng Dragon King Mountain, kung saan matatagpuan ang bangin. May isang lubid sa bangin na nakalink sa isang lugar sa ibaba. May isang air raid shelter na nakaposisyon sa kalahati ng bundok. Si Nanay Roxanne at Twilight Crow ay nakatayo sa gilid ng bangin at tumingin sa bangin sa ibaba. "Ready na ba kayo?" tanong ni Nanay Roxanne. "Oo." Tahimik na tumango si Twilight Crow. Ang proyektong ito ay isinasagawa ng ating dalawang pamilya ng magkasama, kaya para sa huling hakbang na ito, ikaw at ako ay tatapusin ito ng magkasama. Sige. Isang mabangis na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Mother Roxanne, ngunit Twilight Crow, hindi masyadong cool. Ang aking ginang at ang iyong Panginoon ay isang pamilya 20 taon na ang nakalilipas. Wahaha, isang kakaibang tawa ang kumawala sa bibig ni Twilight Crow. Pagkatapos, sinundan ng dalawa ang lubad sa gilid ng bangin upang bumaba, umakyat patungo sa kanlungan ng air raid. Itim ang pintuan ng kuweba. Inilabas ng dalawa ang kanilang mga cellphone para bigyang liwanag ang kapaligiran at naglakad papasok ng mas malalim. Habang palalim ng palalim ang pagpasok nila sa loob, mas maliwanag ito. Samantala, naririnig nila ang tunog ng kung sinong nag-uusap mula sa loob. Ang orihinal na kanlungan ay hindi malalim, ngunit may mga malinaw na palatandaan ng muling paghuhukay sa mga nakaraang taon. Ang kuweba ay kumalat hanggang sa tuktok ng bundok. Nang makarating ang dalawa sa pinakamalalim na lugar, narinig nila ang tunog ng mga espadang umaalingaw-ngaw mula sa itaas. Ito ay isang hindi pangkaraniwang lokasyon. Wala pang 2 metro pataas kung saan matatagpuan ang Meteor Dragon Terrace. Sa moment na ito, 7 o 8 malalaking lalaki na may makukulay na katawan at helmet sa pagmimina ang lumitaw sa kanlungan. Nagbigay sila ng impresyon ng mga Manero. Nang makita nila si Nanay Roxanne at Twilight Crow na paparating, sabay-sabay silang tumayo at binati ang dalawang in a low voice. "Handa na ba ang lahat?" Tinulyapan ng Twilight Crow ang mga lalaking ito at nagtanong sa mahinang boses. "Nakahanda na ang lahat, Panginoon."
Iilan sa malalaking lalaki ang kumpiyansa na tumango, pagkatapos ay kumuha ng remote control at ibinigay ito kay Twilight Crow. Susunod, hanggat pinindot ng iyong Panginoon ang remote control na ito, maa-activate ang device. Ano ang saklaw ng pagsabog? Tumangala si Nanay Roxanne sa pader na bato na konektado sa Meteor Dragon Terrace sa itaas. Maraming bomba ang kumikinang na may matingkad na pulang ilaw na nakakabit sa dingding. 30 metro ang circumference, sagot ng malaking lalaki. No way, masyadong malawak ang blasting range. Sisubog din yung mga manunood sa paligid. Paulit-ulit na umiling si Nanay Roxanne. Ang aming mga target ay sina Excalibur at Sean, hindi ang iba. Ang mga maaaring pumunta sa tuktok ng Dragon King Mountain ngayon upang panoorin ang labanan ay ang lahat ng nangungunang mga dignitaryo sa Hilaga. Kung pasabugin din natin sila, wala ni isa sa atin ang makakaligtas. Tama ka. Bahagyang kumunot ang noo ni Twilight Crow at inisip na totoo ang sinabi ni Nanay Roxanne. Pagkatapos, nag-isip siya sandali at sinabi, alisin ang kalahati ng mga bombang iyon at bawasan ang saklaw ng pagsabog sa loob ng 20 metrong radius. Subukan mong huwag sakta ng mga nanood ngunit siguraduhin na sabog sina Excalibur at Sean. Kabanata 977. May hindi tama. Oo. Alinsunod sa mga tagubilin ng Twilight Crow, mabilis na na-defuse ng mga lalaki ang karamihan sa mga bomba at pagkatapos ay nag-simulate ng isang computer at sa wakas ay nakuha ang kanilang ninanais na mga resulta. Ang mga lalaking ito ay hindi ordinaryong manero ngunit mga profesional na eksperto sa demolisyon. Ang proseso ng pagbuwag sa mga bomba ay tumagal lamang ng ilang minuto. Ito ang plano ni na Drake and Willow at Lyra Jade. Si Drake and Willow ang pangalawang master ng pamilya Willow. Siya ay masama at walang awa ngunit walang laman ang ulo. Palagi niyang tinatanggihan si Finley Willow bilang pinuno ng pamilya. Gayunpaman, dahil sinusuportahan ni Excalibur Willow si Finley, hindi kailanman nang ahas si Draken na bumangon sa pag-aalsa. Excalibur ang tinek ni Draken. Noon pa man ay gusto na niyang maalis sa kanya. Sa pamilyang Summers, mahigpit ding kinokontrol ni Lyra Jade ang marami sa mga puwersa ng pamilyang Summers sa pamamagitan ng iba't ibang paraan sa buong taon. Natabunan pa niya si Draco Summers. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na kunin ang pamilya Summers kasama ang tagapag-alaga ng pamilya, si Sean Yarn, sa timeline nito. Si Sean Yarn ay isang tinek din sa tagiliran ni Lyra. Kaya naman sinamantala ni na Draken at Lyra ang hamon ni Excalibur laban kay Sean sa Dragon King Mountain para gumawa ng nakakatakot na plano. Ang planong ito ay hindi isang bagay na na-set up ng biglaan. Ilang taon na silang naghahanda. Isang tunnel ang hinukay mula sa gitna ng Dragon King Mountain hanggang sa ilalim ng Meteor Dragon Terrace, at pagkatapos ay naglagay ng mga bomba sa ilalim. Tinasamantala ni na Draken at Lyra ang labanan ni na Sean at Excalibur sa Meteor Dragon Terrace at papasabog sila, napapatay sa kanilang dalawa. Hanggat ang duo ay namatay, hindi mahalaga kung saan ang pamilya Summers o ang pamilya Willow, walang makakapareha ni Draken at Lyra. Bakit naman magsanib puwersa sina Draken at Lyra? Minsan nang sinabi ni Nanay Roxanne, ang dalawang ito ay pamilya 20 taon na ang nakararaan. Matapos may set up ang lahat, kinuha ni Twilight Crow at Mother Roxanne ang remote control at sila ang unang lumikas sa kuweba kasama ang mga manero. Gayunpaman, magkasabay na huminto ang Twilight Crow at Mother Roxanne sa kanilang mga landas matapos sumugod ng 3 metro lamang. Lumingon sila at tinitigan ang 8 lalaki. Ang mga lalaking ito ay natigilan at nagtanong, "Miley Age, bakit ka tumigil?" Malapit nang matapos ang labanan sa itaas. Huli na kung hindi tayo aalis. Ang bagay na ito ay kailangang panatilihing ganap na confidential, umalangaw-ngaw ang malungkot at malamig na tono ng Twilight Crow. Nagulat ang mga lalaki habang nagmamadaling umalma, "Miley Age, you don't need to worry. Our lips is sealed shut. After we leave the mountain, we'll take the money and leave as soon as possible and go sa ibang bansa." Hindi. Gayunpaman, umiling si Nanay Roxanne. There was an insurmountable iciness in her gaze. Only the dead can remain silent for all eternity. Ano? Ang mga lalaki ay namutla. Hindi nila namamalayan na napaatras ng isang hakbang nang hindi namalayan na may naapakan sa ilalim ng kanilang paa. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo at napansin ang natapakan ng lalaki. Ito ay isang bungo ng tao. Ito. Tumawa si Nanay Roxanne. Mahigit 5 taon nang ginagawa ang tunnel na ito. May kabuuang 13 koponan sa engineering ang lumahok sa proyekto, ngunit wala sa kanila ang naiwan.
Ang mga buto sa iyong paanan ay ang mga bangkay ng mga construction brigade na ito. Are you trying to get rid of us after the job done? Ang mga lalaking ito ay takot ngunit galit na galit sa parehong oras. Wala silang intensyon na isapubliko ang bagay mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Hanggat natapos ang gawain, tatanggapin nila ang kanilang pera at aalis. Gagamitin nila ang malaking sahod upang makapunta sa ibang bansa para gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa paglilibang. Gayunpaman, sa kanilang sorpresa, ang katotohanan ay hindi kasing rosas ng inaakala nila. Ang mga taong ito ay dalubhasa sa pambobomba. Itinuring din silang lubhang mapanganib na mga tao noong unang panahon. Nang makitang bumaling ang tubig sa kanila, ilan sa kanila ang bumunot ng kanilang mga baril at binaril si Nanay Roxanne at Twilight Crow. Gayunpaman, sa harap ng gayong mga powerhouse, ang mga ordinaryong pistola ay hindi na nagdulot ng anumang banta sa kanila. Halos magkasabay na ginawa ng dalawa ang kanilang mga galaw at umiwas sa mga bala ng kabilang partido sa bilis ng kidlat. Isang bayonet ang nagpakita sa kamay ni Twilight Crow habang si Nanay Roxanne ay nagbatok ng isang anti-gong pilak na kutsilyo. Splat! Splat! Tumalsik ang dugo kung saan-saan habang umalangaw-ngaw ang mga hiyawan mula sa lahat ng direksyon. Ang lahat ng mga lalaki ay nahulog sa isang pool ng dugo sa loob ng ilang segundo. Tara na! Iniligpit ng dalawa ang kanilang mga sandata, sinuri ang mga bombang nakakabit sa mga pader na bato sa huling pagkakataon, at umalis sa kanlungan ng mabilis hanggat maaari. Matapos umakyat sa lubad paakyat sa bangin, nagpadala ang dalawa ng senyales kina Draken Willow at Lyra Jade, ayon sa pagkakabanggit. Matapos nilang matanggap ang signal, si Lyra at ang kanyang mga puwersa sa pamilyang Summers ay lumayo sa Meteor Dragon Terrace. Ganun din ang ginawa ni Draken. Puno ng excitement ang mga mukha nila. Napakaraming taon na ang nakalipas. Darating na rin ang araw na pinapangarap nila. Puspusan pa rin ang labanan sa pagitan ng dalawang tao sa Meteor Dragon Terrace. Mahigit kalahating oras na ang lumipas, ngunit mahirap pa ring matukoy ang kinalabasan. Si Tear Summers ay patuloy na nanunood ng may pagkakabighani. Sa sandaling iyon, isang kidlat ang kumikislap sa kalangitan. Tumagos ito sa kalangitan hanggang sa tuktok ng bundok sa kabilang dulo na may kaluskos. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Nagsimulang tumibok ang puso ni Tear. Pakiramdam niya ay nakatanggap siya ng masamang premonition. Nag-i-evolve pa siya nang nakapikit ng biglang dumilat ang mga mata niya. Nanginig ang buong katawan niya nang hindi sinasadya. Nakita ni Drishet, na nakatayo sa gilid, ang panginginig ni Tear at tumawa. Kuya Tear, takot ka pa rin sa kulog gaya ng dati. Minsan ay natakot si Tear sa kulog. Ito ay dahil noong siya ay isang pulubi, ang kidlat at kulog ay nagdulot sa kanya ng traumatizing memory. Bilang isang resulta, kapag siya ay pumunta sa ibang bansa, ang nangingibabaw at makapangyarihang Tear Summers ay palaging nakakaramdam ng pagkabalisa at pagkairite sa tuwing ito ay bumabagyo. Madalas kinukutya ng mga taga-Regal Palace ang isang kahinaan na ito. Gayunpaman, pagkatapos ay lalong lumakas si Tear hanggang sa unti-unti niyang nakontrol ang kanyang kahinaan. Hindi. May hindi tama. Gayunpaman, paulit-ulit na umiling si Tear. Matagal na akong tumigil sa takot sa kulog. Magsalita ka pa. Hindi naniwala si Drishet sa kanyang mga sinabi at patuloy na nangungutya, dahil hindi ka na natatakot sa kulog, bakit nanginginig ang iyong katawan nang tumama ang kulog? Ang katotohanan ng bagay ay kahit na si Tear mismo ay nakakaramdam ng kakaiba. Ilang saglit pa, talagang nabigla ang kanyang puso, ngunit natitiyak niyang ang pagkabigla ay hindi kailanman mula sa pagpalakpak ng kulog sa hangin. Katutubo niyang tinitigan ang Meteor Dragon Terrace at pababa sa hagdan ng bato sa ibaba. Tila hindi sinasadyang nakaranas ng pangitain si Tear. Nakita niya ang hagdan ng bato na nagsimulang pumutok at tuluyang gumuho. May hindi tama. Kabanata 978. Pagsabog. Pulong ni Tear Summers sa kanyang sarili habang ang kanyang mukha ay lalong naging seryoso. May mali. May mali talaga. Lalong nag-alala si Drishet. Hindi lang din si Drishet. Si Matthew Collins at Stephen Cole, na nakatayo sa likuran niya, ay natarante rin. Naguguluhan sila kung bakit biglang natarante si Tear. Ano ito, boss? Bakit ka biglang nagwawala? Tanong ni Drishet. Naniniwala ka ba sa sixth sense, Drishet? Tanong ni Tear. Siyempre naman. Hindi nagdalawang isip si Drishet na tumango. Noong nasa ibang bansa tayo, marami sa ating mga kapatid ang may sixth sense. At ang sa iyo ay ang pinaka-sensitive.
Ang iyong pang-anim na sentido ang nagligtas sa atin mula sa panganib ng ilang beses. Tyr continued, "This time, I have that bad feeling again." Mapanganib. Magiging dicey ito. Isang kidlat na naman ang tumama sa kalangitan. Sina Excalibur, Willow at Shonyarn ay parehong nasugatan ng husto. Ginawa rin nila ang kanilang pinakamalakas na taktika. Ang pagtutugma sa pagitan ng mga nangungunang powerhouse ng Hilaga ay tila matatapos na. Ang tunog ng putok ng baril. At mga hiyawan. Galing sila sa ilalim ng Meteor Dragon Terrace. Isa-isang nagumbok ang mga ugat sa noo ni Tyr. Ngayon mo lang ba narinig yan, Dreshate? Nang makitang hindi nagbibiro si Tyr, naging seryoso si Dreshate. Nagsimula siyang makinig ng mabuti ngunit umiling at sumagot, "Boss, nagbibiro ka ba? Napakalakas ng hangin, at higit pa rito, ang ulan. Ang layo-layo din natin. Wala akong naririnig. It's not what you hear. It's what you feel." Pumikit si Tyr at mula sa kaloob-looban ng kanyang isipan ay lumabas ang isang daanan sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, iyon ay isang daanan lamang sa ilalim ng lupa. Hindi makaisip ng ibang eksena si Tyr sa isip niya. Walang kamalay-malay na inilipat ni Tyr ang kanyang tingin kay Lyra Jade, at nalaman niyang matagal na itong nawala sa pavilion kung saan siya orihinal na nakatayo. May hindi tama. May hindi tama. Patuloy na bulong ni Tyr sa sarili. Sa kabila ng pagkakaroon ng patuloy na pakiramdam na malayo sa katiyakan, hindi niya matukoy kung ano ang eksaktong mali. Iyon ay nang tumunog ang ikatlong kulog. Sina Excalibur at Shon ay magkasabay na nagpakawala ng matunog na dagindong sa sandaling iyon. Parang may malakas na enerhiyang bumulwak mula sa loob ng kanilang mga katawan, ang damit ni Excalibur ay nalaglag habang ang puting tela na nakatikip sa kanyang mga mata ay natuklo din sa kanyang mga mata. Sabay na nagsword ang dalawa. Nakatutok ang dulo ng espada sa kamay ni Excalibur sa harap na dulo ng sirang espada sa kamay ni Shon. Pagkatapos, ang talim ng bakal na espada ay nagsimulang mabasag bawat pulgada. Boom! Nagkaroon ng malakas na putok mula sa tuktok ng Meteor Dragon Terrace, na sinundan ng apoy na umaalingaw-ngaw sa kabuuan ng terrace. Ang eksena ay nagpapaalala sa isang pelikula na may mga espesyal na epekto. Tulad ng isang pelikula, nang magsagupaan ang dalawang Transformer, isang malakas na puwersa ang tumangay, gumuho ng mga gusali ng lungsod. Ito ay sobra, hindi ba? Mayroon ba talagang superhuman sa mundong ito? Ang tunggalian nilang dalawa ay gumuho sa Meteor Dragon Terrace. Ilang sandali pa ay walang nag-react. Akala nila Excalibur at Shon ay nagpakawala ng mala Super Saiyan na kapangyarihan. Ang gayong mahiwagang tanawin ay naging dahilan upang ibagsak ng lahat ang kanilang mga pananaw sa mundo. Tanging si Tyr lang ang nakakaalam na hindi ito isang superhuman na gawa na nagmumula sa Excalibur o Shon. Ito ay isang pagsabog. May nag-set up ng mga bomba sa ilalim ng Meteor Dragon Terrace. Sa sandaling iyon, biglang naliwanagan si Tyr. Nagmura siya at pinaatras ang mga miyembro ng Nemesis. Boom! 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 Ilang magkakasunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw habang ang kabuuan ng Meteor Dragon Terrace ay pinalipad. Maging ang plaza sa ilalim nito ay sumabog. Nagsimulang manginig at umindayog ang Dragon King Mountain. Ang lahat ay nagsimulang mapagtanto na ito ay isang bomba. Umalis ka na dito, matanda. Umalis ka na, Master Willow. Bilisan mo, dali. Bomba ito. May naglagay ng mga pampasabog sa ilalim ng Meteor Dragon Terrace. Bilisan mo at tumakas. Sumiklab ang takot sa lahat ng dako, kahit na sinadya ng Twilight Crow at Mother Roxanne ang kalahati ng mga bomba, mas malakas ang mga ito kaysa sa inaakala nila. Sa makatuwid, ang mga pinakamalapit sa Meteor Dragon Terrace ay pinalipad ng shockwaves. Nagkagulo ang lahat. Ito ang kaso. Sina Shon at Excalibur, na nasa Meteor Dragon Terrace, ay matagal nang nawala ng walang bakas. Ang kidlat at kulog ay patuloy na kumikislap sa kalangitan habang ang ulan ay bumuhos, na naghuhugas ng mga kasalanan sa lupa. Ang tuktok ng orihinal na kahangahangang Dragon King Mountain ay gumuho sa mga guho. Marami ang naapektuhan ng mga pagyanig. Ang bundok ay nasa miserableng kalagayan. Sa loob ng mahabang panahon ay bumalik ang kapayapaan sa sukdulan nito. Si Gladys Dawson at ang iba pa ay mabilis na inihatid pabalik sa ligtas na lugar. Nang sa wakas ay nakita na nila ang kakilakilabot na palabas para sa kanilang sarili, lahat sila ay natulala. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Umungol si Gladys. Si Draco Summers, Raiden Black, at ang iba ay lahat ay naliligaw. Bilisan mo.
Kailangan nating mahanap si Sean Yarn. Walang pwedeng mangyari sa kanya. Talagang walang dapat mangyari sa kanya. Marami sa mga Panginoon ng pamilyang Summers ang nagsimulang sumugod patungo sa mga guho ng Meteor Dragon Terrace. Ngunit paano nila posibleng mahanap si Sean sa mga ganitong sitwasyon? Hindi lang ito ang mga eksperto ng pamilya Summers. Si Finley Willow ng pamilyang Willow ay nabalisa din habang pinaharurot niya ang kanyang mga tao sa Meteor Dragon Terrace. Matagal nang binaliktad ang lugar na ito. Walang bakas ng Excalibur. Tila nawasak ng pagsabog ang dalawang powerhouse sa Hilaga. Ikaw kasi. Ikaw ang gumawa. Dapat ikaw. Isang dalubhasa sa pamilyang Willow ang marahas na itinuro ang mga eksperto ng pamilyang Summers habang malakas niyang inaakusahan. Ang mga eksperto ng pamilya Summers ay hindi kumbinsido at inilabas ang kanilang mga armas. This is unfounded slander. I think the Willow family was the one behind this. Nag-aalala ka na hindi makakalaban ni Excalibur Willow si Sean, kaya nagtanim ka ng mga bomba sa ilalim ng Meteor Dragon Terrace ng maaga. Napakasama. Ang mga bombang iyon ay malinaw na itinanim ng pamilyang Summers. Ang dalawang panig ay nag-away at nag-cross sa ilang sandali. Ang taluktok ng bundok ay napakagulo na ang nakakaalarmang commotion ay maririnig mula sa paanan nito. Ilang sandali, ang Dragon King Mountain ay nabalot ng kaguluhan. Boss, sino ang napakalakas ng loob na magtanim ng bomba sa ilalim ng Meteor Dragon Terrace? Sa oras ng pagsabog, si Drishit at ang iba pa ay nagmamadaling umatras sa isang ligtas na posisyon sa kanilang matalas na pandama. Kaya, ang pagsabog ay hindi nagdulot sa kanila ng anumang pinsala. Gayunpaman, ang pag-iisip tungkol sa nangyari ay kakilakilabot. Ang kalahati ng grupo ng mga dalubhasa sa Nemesis ay halos natapos na ang kanilang mga wakas. Kabanata 999. Paghahanap. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Malakas na hinampis ni Tyr Summers ang palad niya sa kanyang templo. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Sobrang kakaiba to the point na gulong-gulo na ngayon ang isip ni Tyr. Hindi niya moari kung ano ang nangyayari. Itinaas niya ang kanyang ulo at hindi kumukurap na tumitig sa mga guho ng Meteor Dragon Terrace. Nakaramdam siya ng tensyon. Sana ayos ka lang, Lolo Sean. I pray that you are alright. Isang hakbang pasulong si Tyr at sumugod sa mga guho ng Meteor Dragon Terrace. Patuloy siyang naghahalungkat sa mga guho, ngunit hindi niya mahanap si Sean Yarn. Gayunpaman, ang sitwasyon ay nagpakalma sa puso ni Tyr. Imposibleng ang pagsabog ng sukat na iyon ay pumutok sa isang tao hanggang sa abo. Kung tunay na napatay sina Sean at Excalibur Willow sa pagsabog, tiyak na magkakaroon ng mga fragment ng kanilang mga paa. Gayunpaman, walang natagpuan. Kasabay nito, imposible rin para sa mga walang katulad na eksperto tulad ng Excalibur at Sean na hindi maramdaman ang bomba sa ilalim ng kanilang mga paa bago ito pumutok. Kaya, sumugod si Tyr patungo sa gilid ng bangin. Sa ibaba ay isang napakalalim na tagaytay, at sa ilalim ng bangin ay isang masukal na kagubatan. Patuloy na bumuhos ang malakas na ulan habang umiihip ang malakas na hangin. Ito ay hindi akalain na makahanap ng anumang bakas ng mga ito sa lahat kapag tumingin pababa mula sa kung saan siya nakatayo. Hanapin mo sila. Tuklayan mo ang mga bundok mula sa itaas hanggang sa ibaba. Dalhin mo sila sa akin, patay o buhay. Hindi kalayuan doon ay umalangaw-ngaw ang pagkahumaling ni Gladys Dawson. Mula nang umalis sina Draco at Xavier Summers sa pamilya Summers, si Sean ang ganap na guardian angel ng pamilya Summer at ang pinakamalakas na trump card ni Gladys. Para maranasan ni Sean ang ganitong kapahamakan, natural na hindi susuko si Gladys. Hindi lang ang pamilyang Summers ang nagpadala ng malaking bilang ng mga tao para magsagawa ng paghahanap. Nag-utos din ang Finley Willow ng pamilya Willow sa kanyang mga tauhan na hanapin silang patay o buhay. Anong gagawin natin ngayon, boss? Nang makita ang kalungkutan ni Tyr ay napagtanto ni Drishit na matibay ang relasyon nila ni Sean. Kaya naman agad niyang tinanong. Gusto ko siyang makita, patay o buhay. Sa wakas ay nagsalita si Tyr. Kaya, ang labanan sa pagitan ng mga nangungunang powerhouse ng Hilaga sa Dragon King Mountain ay natapos sa ganoong conclusion. Sa mahalagang sandali ng mapagpasyang labanan, isang bomba ang sumabog sa ilalim ng Meteor Dragon Terrace, na sumire sa isang malaking lugar habang sabay-sabay na pinasabog sina Sean at Excalibur. Walang sino man ang mag-aakalang matatapos ang labanan sa ganitong paraan. Kasabay nito, inabot ng bagyo ang buong Hilaga at nagdulot ng kaguluhan. Noong gabing iyon, ilang helicopter ang lumipad sa gubat sa likod ng Dragon King Mountain.
Kasabay nito, nagpadala ang pamilya Summers at Willow ng maraming tao upang hanapin sila. Maging ang mga awtoridad ay nagpadala ng mga tao upang tumulong sa paghahanap. Ang insidente sa pagkakataong ito ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan. Higit pa rito, nakatanggap din ng balita ang Six Doors. Habang si Chasing Wind ay nabigla sa paghahayag, agad siyang nagpadala ng 6 na tao upang maghanap sa paanan ng Dragon King Mountain, at magkasamang nagtatag ng isang espesyal na pangkat ng pagsisiyasat upang imbestigahan kung sino ang sanhi ng insidente. Masyadong malaki ang epekto ng insidente. Pinasabog ng pagsabog sina Sean Yarn at Excalibur Willow, ang dalawang powerhouse sa Hilaga, at nasugatan at napatay ang maraming dignitaryo ng Hilaga. Dapat malaman ng isang tao na ang mga kwalipikadong pumunta sa tuktok ng Dragon King Mountain upang panoorin ang paglalahad ng labanan ay ang lahat ng nangungunang mga tao sa Hilaga. Ang Primeval Forest sa paanan ng Dragon King Mountain ay malawak. Bilang karagdagan sa masamang panahon para sa mga sumusunod na araw, nagdulot ito ng malaking hadlang sa paghahanap. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw, nagpadala ang iba't ibang puwersa ng pangkat ng libu-libong tao upang maghanap sa gubat, ngunit wala pa ring napakinabangan. Isang araw ding nagbabantay sina Gladys Dawson at Draco Summers bago nag-alala ang kanilang mga nasasakupan na hindi nila makayanan. Kaya naman, maaga silang pinauwi para magpahinga at hintayin ang mga natuklasan. Kasabay nito, personal na pinamunuan ni Finley Willow ng pamilya Willow ang isang pangkat upang libutin ang lugar sa loob ng 2 araw at 2 gabi. Gayunpaman, sa walang kabuluhang paghahanap, wala siyang pagpipilian kundi ang umuwi, magpagaling at maghintay para sa mga resulta. Sa ikatlong araw, malinaw na naging mas maliit ang search party. Ang orihinal na pangkat ng 1,000 tao ay lumiit sa ilang daan na nagpatuloy sa paghahanap sa kagubatan. Ang lahat ay unti-unting nawala ng pag-asa at naniwala na sina Sean at Excalibur ay hindi makakaligtas sa ganoong kaitikot-takot na sitwasyon. Tunay na kalunos-lunos isang henerasyon ng mga nangungunang eksperto ang mamatay sa paraang walang kahit isang bangkay na buo. Titir at ang kanyang kasama ay nasa gubat din na naghahanap ng 3 araw at 3 gabi. Lahat sila ay magulo ang hitsura at mukhang pulubi. Bagamat nababalot ng dumi at dumi, ang grupo ay nasa mataas na espiritu. Ang kaligtasan ng gubat ay isang kinakailangang kurso sa pagsasanay sa loob ng Nemesis. Kahit na sa malupit na kapaligiran, nahanap nila ang lahat ng uri ng prutas at ugat ng halaman bilang panestos. 3 araw at 3 gabi sa kagubatan ay wala. Maaari pa rin nilang mapanatili ang kanilang sigla kahit na ito ay 3 buwan. Isang batis ang nakita sa harap nila. Malinaw ang tubig nito. May mga isda at hipon pa nga na tumatawid sa ilalim ng ibabaw. Pinangunahan ni Tyr ang grupo ng mga miyembro ng Nemesis sa batis upang uminom ng tubig. Pagkatapos, pinunit nila ang mga sanga sa mga puno sa tabi nila, pinatalas ang isang dulo, at pinaputukan ang mga isda sa tubig. Ang mga ordinaryong sanga ay ginamit bilang darts. Sa loob ng maikling panahon, napakaraming isda at hipon ang nahuli. Isang grupo ang nagpunta upang humanap ng tuyong kahoy na panggatong, iset up ito, at nag-ihaw ng daan-daang isda upang magkaroon ng masarap na pagkain. Sa pagkakataong iyon, biglang itinuro ni Vanessa Harris ang tapat ng batis at napabulalas, "Halika, tingnan mo. Parang may kung ano dyan." Agad namang napatingin ang grupo sa direksyon na itinuro ni Vanessa. Ang nakita nila ay isang bagay na kumikinang sa batis. Tumibok ang puso ni Tyr habang papalapit ito sa bilis ng kidlat. Pagkatapos, napansin niya ang kalahating basag na espada na nakaipit sa putikan. Tuwang-tuwa siya nang makuha niya ito sa lupa. Ito ang espada ni Lolo Sean. Pagkaraan ay tumingin muli si Tyr sa batis habang nagmumuni-muni bago nagmamadaling sinabi, "Hindi sumabog si Lolo Sean sa Dragon King Mountain." Tiyak na tumalon siya at naanod pababa. "Oo, walang mali. Pilasan mo, kailangan nating maghanap sa ibaba ng agos." Samantala, habang si Tyr at ang kanyang mga kasama ay nakikipagsapalaran ng halos 8 metro mula sa kanilang kinalalagyan, isang grupo ng malalaki at matipunong lalaki ang sabay-sabay na sumulpot sa tabi ng batis. "Tingnan mo ito, boss." Isa sa mga malalaking lalaki ang nakakita ng basahang may bahid ng dugo sa sapa at sumigaw. Kabanata 1000. Buhay. Tumakbo ang lalaki na may hawak na piraso ng punit na tela. Ngumiti siya. Buhay siya. Mabilis, maghanap sa tabi ng ilog. "Grab your guns and load them up. You have my permission to shoot freely kapag nakita mo si Sean Yarn."
Ang lalaki ay walang iba kundi si Cherokee Lugo ng pamilya Summers. Isang talon na may taas na 10 metro ang matatagpuan mga 5 kilometro sa ibaba ng agos ng kanilang kasalukuyang kinatatayuan. Walang tigil ang pag-ulan nitong nakaraang 2 araw at bumuhos ang ilog sa biglaang pag-alo ng tubig. Bumagsak ang talon sa gilid ng bangin patungo sa isang lawa sa ilalim mismo. Tumigil ang ulan, lumiwanag ang kalangitan, at ang kagubatan ay napuno ng sariwa, makalupang amoy. 2 lalaki ang natagpuang nakahandusay na nakahubad ang dibdib sa tabi ng lawa ng Sean Yarn at Excalibur Willow. Nakahiga na walang malay at lubhang sugatan sa tabi ng lawa, walang nakakaalam kung sila ay buhay o patay na. Nang mangyari ang pagsabog 3 araw na ang nakakaraan, agad na napagtanto ni Sean at Excalibur na may mali. Habang ang mga mandirigma ay niranggo sa pinakamataas na echelon, sila ay nagtataglay ng sobrang sensitibong mga pandama. Bukod dito, mula nang bulagin niya ang kanyang sarili, pinataas ni Excalibur ang mga pananaw sa kanyang kapaligiran. Nang maramdaman ang pagyanig ng lupa nang magkasagupaan sila sa kanilang huling tunggalian, nang walang pag-aalinlangan, tumakas sila patungo sa gilid ng bangin ng mabilis hanggat maaari. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Isang malaking pagsabog ang nangyari nang tumalon sila mula sa bangin. Ang pagsabog ay nagtulak sa kanila na mawala ng balanse habang sila ay bumulusok patungo sa lalim ng bangin. Sa kabutihang palad, sa ilalim mismo ng mga ito ay isang kagubatan na may makapal na paglaki at mga halaman. Nahulog sila mismo sa mga sanga na tumulong sa paglambot ng kanilang pagkahulog bago bumulusok sa ilog. Sa pamamagitan ng isang himala, nakaligtas sila. Dala ng agos ng ilog, nakarating sila sa lawa sa ibaba ng talon. Umuhos ang talon sa kanilang katawan at ginaising sila mula sa kanilang pagkawala ng malay. Pagkatapos ay kinaladkad nila ang kanilang mga katawan patungo sa pampang ng lawa. Parehong walang ideya sina Sean at Excalibur kung gaano kalubha ang kanilang mga pinsala. Kahit na ang paggalaw ng kanilang mga daliri ay parang isang matrabahong gawain. Ano ang tila isang kawalang hanggan mamaya, pinamamahalaang ni Excalibur na itayo ang sarili gamit ang kanyang espada. Kaagad, nagluwa siya ng malaking bibig ng dugo. Nagpanting ang mga tainga ni Excalibur nang tumawag siya sa katahimikan, "Nandito ka pa rin ba, Sean Yarn?" Nanatiling hindi gumagalaw si Sean sa lupa. Gayunpaman, pagkatapos ng walang humpay na pagsigaw ni Excalibur, idinilat ni Sean ang kanyang mga mata sa inis. "Tumigil ka nga, nakakainis." Nakahinga ng maluwag si Excalibur matapos marinig ang tugon ni Sean. Sino bang makakaalam na ang laban natin ay matatapos ng ganito? Bagamat kalmado ang tono ng boses ni Excalibur, makikilala ng sinumang mapagmasid na tao ang galit sa kanyang mga salita. "It was the Summers family, isn't it, Sean? They were trying to kill both of us with the explosives." Hindi gumagalaw si Sean sa lupa dahil nasaktan siya ng husto. Gayunpaman, galit na galit siyang marinig ang sinabi ni Excalibur. Umupo si Sean at sinabing, "Tingnan mo ang sinasabi mo, Excalibur, sa tingin ko ang pamilya Willow ang may pukana ng buong pukana." Ilang sandali silang nag-away, pabalik-balik hanggang sa maubo sila ng dugo. Sa huli, sila ay natahimik sa takot na ang pagtatalo ay magpapulala sa kanilang mga pinsala. Kinalma ni Excalibur ang kanyang sarili at nagtanong, "Sa tingin mo ba ay ibang tao iyon, Sean?" "I don't know for sure. Marahil pareho ang pamilyang Summers at Willow ay sangkot sa sabwatan. May naiisip ka ba sa pamilya mo na gustong patayin ka, Excalibur?" Sagot ni Sean. Napakunot ang noo ni Excalibur nang biglang sumulpat sa isip niya si Drakenwillow. Inis na sabi niya, "Drakenwillow, puputulin ko ang ulo mo sa susunod na makita kita." Sa sobrang galit niya, hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Sa sandaling ito ay dumating ang isang nakakatakot na tawa. "Look who's here. Fantastic, I've got both of them. You're a genius, Master Excalibur." Paano mo nalaman na si Master Draken ang naglagay ng mga pampasabog? Hindi mailarawan ng mga salita kung gaano kagulat si Excalibur. Ito ay isang casual na hula, ngunit ito ay naging tama. Kahit bulag siya, nakilala agad ni Excalibur ang boses. "Hotei." Ulalas ni Excalibur sa malamig na tono. Si Hotei ang kanang kamay ni Draken, at ang isa ay Twilight Crow. "Maswerte ka, Master Excalibur." Sa tuwing magsasalita si Hotei, sinusundan ng malupit na tawa na labis na nagpapahina sa mga tagapakinig nito. "Hindi komportable. Magaling ka. Hindi ka napatay ng mga pampasabog o pagkahulog sa bangin. Kamangha-manghang."
Hindi ka taka-taka na kilala ka bilang pinakamahusay na eskrimador sa Hilaga. Bago ito, hindi kailanman magsasalita si Hotei sa ganong kawalang galang na paraan sa harap ng Excalibur. Kinailangan pa niyang pigilan ang kanyang nakagawian na pagtawa dahil sa pananakit kay Excalibur, ang pinakamakapangyarihang tao sa pamilya Willow, ay nagdulot ng kakilakilabot na wakas. Gayunpaman, tanging panunuya at kabastusan na lamang ang nasa boses ni Hotei. Ang tanging naiisip niya ay mga paraan para bastyusin si Excalibur. Ang dugo sa katawan ni Excalibur ay kumulo habang siya ay nagsimulang manginig ng bahagya. Alam mo kung ano ako, Hotei. How dare you disrespect me? Are you tired of living? Oh, Master Excalibur. Tumawa si Hotei na baka sa mukha niya ang tagumpay. Kilala kita, aking dakilang Ginoo. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako nagsalita sa iyo sa paraang ginawa ko. Do you want to kill me? Oh, I am scared. I am so scared. Yet, you would have already done it if you could, right? Looking me, I'm still standing. Tuwang-tuwang nagpatuloy si Hotei, ito na, Excalibur Willow. Ngayon, sa utos ni Master Draken, mamamatay ka.